Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan lit. Judge Gina, Let's get lit. instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, dayo muna tayo sa ibang liga. So kung nakikita nyo sa screen, nakikita nyo dyan si Mot, no? So ano muna tayo, medyo nauubusan na ako ng mare-review. So sabi ko nga, uploaded naman na yung mga battles sa Motus, sa FRBL, pero sa ngayon nag-explore muna ako ng ibang liga at fortunately nakita ko tong battle na to, Pasiklaban Durugan, no? So sa pagkakalam ko, ito yung mga nakikita kong post nila K-Ram, nila Mot, nila Mzite. So ito yung Durugan 1 at Durugan 2, no? Yung merong Mzite versus 6 threat dito sa Durugan 2 yun Tapos dito naman sa Durugan 1, alam ko merong K-Ram Sinyo dito, which is ayun yung next na re-reviewin natin. Okay, so isa-isahin din natin yung mga battles dito. So alam ko out of the country, no? Di ko sure pero Taiwan, I think Taiwan tong battle na to. So tingnan natin kung anong klase mga battle yung mapapanood natin dito. Chinek ko na yung yung mga match-up. Chinek ko na yung mga match-up at nakita ko okay yung mga line-up. Kay Ramsinyo, meron ding Lipcram, meron ding ano pa ba? Sino-sino pa ba yung nakita natin doon? Basta marami pa. So I think sa ngayong May, explore muna tayo yung mga battle dito sa Pasiklaban Durugan na channel. Shoutout sa channel na to. I think hindi ko alam kung may nag-review na ng mga battles dito, pero sa ngayon feeling ko ako yung unang magre-review dito. I don't know pero mali mo may mga content creator din na nag-review rin dito. So shoutout. So yun, explore muna tayo at panoorin natin to. Mga battle MC rin to ng Taiwan di ba? So yun, itong battle na to, Mot versus Ching. Pero yung mga gustong mag-request ng battle sa Flip Top, sa Motus, FRBL, sa Pulo, open na open pa rin guys. This May, reviewin natin yan. Meron pa nga akong isang utang na request, yung Royal Rumble sa FRBL. So kailangan ko ng doon, mahabang time kasi tatakbo ng 1 hour mahigit yon. So muna tayo, explore muna tayo. Tapos kung may mga habol kayo ng request, comment nyo lang, review natin ngayong May. Okay? Tapos inaantay ko rin yung bracket ng pedestal 4, tapos yung quarters naman ng 1 of 6. Yun, marami tayong re-reviewin ngayong taon. Kaya magalala, hindi tayo mauubusan. Ngayon lang feeling ko lang gusto ko mag-explore ng ibang liga. Okay, so yun, Mot versus Ching, game. Yo, game! Game. Sa lahat, shoutouts muna sa kalabang ko. Mukhang stress. Ang payo ko, kumain ka. Kung bibigyan kita ng ulam, alam nyo kung anong ulam? Kanin niya. Kanin niya. Hindi ko na gets yun. Kamusta Taiwan? May napadayo ulit. Galing pang south. Pakumanhin kung pang-sparring lang ang aking gamit na rounds. Okay naman yung TM at na-deal na amount. Kaso ang tingin ko na outs. Pinabat ko kay K-Ram Sinyo, tapos sa akin, JK na dami out. Pero ako nalaban ng bukal. Lalo
tinanong ko sino kalaban. Ching daw yung pangalan, puta, kala ko lokal. Pero ayon kay Ma'am Erlyn Shaw, Lift Up FC din dapat kalaban ko kasi may sumipse pa tumentra. Palibasa di afford yung ticket kaya pinilit niya umextra. Ang malala, sinali na nga, humirit pa ng ilang pirasong kamiseta. Di mo ba naisip, Ching, punyeta? Buraot ka sa Pinoy Boulevard kasi yung pangalan mo, Manchegwa. Isa kang gate crasher sa ganap. Bakit mo ba naisip na bumatil at mag-rap? Kung sa Pinoy Boulevard, balak mo lang pala sumabit, sana nag-apply ka na lang na hire dun sa shop. Oo, literal na hire. Kasi kung gagawin bantay, malamang hindi rin meant to be. Para kayong naglagay na walang silbi accessory. Kasi yung IQ low average, basura pati memory, ni wala kang ang stock knowledge, paano ka mag-i-inventory? Isa kang salong sa tindahan, banu pa sa bentahan, wala ka lang bilang, mahina ka pa magbilang, di mo abot mga kwentahan. Tapos sa akin, pati naman, kahit di na ako magbaliktaran, di mo nga kaya yung simpleng math, yung mod pa sa letrahan. Simpleng math, mod pa kaya sa letrahan. Damn. Strong, so far strongest line ni Mot 'yon. Pa sa letrahan. Pero congrats, nasa Taiwan ka na, Ching. Nalatapan pa kay Mot. Inimbita ko para yung mga tao pasayahin, tapos yung kwarta sagot. Ikaw, kinuha lang para asar-asarin, pero yung bayad pinagdamot. Kaya kung usapang pagrarap, tandaan mo, Ching, ikaw yung malayo narating, pero walang naabot. Tong inang yan, malayo narating, pero walang naabot. Okay. Sobrang simple nun. Wait lang. Para sa akin, sobrang simple nung linya ni dito ni Mot, pero dik-dik eh. Sobrang dumikdik yung sa sa kalaban ni Mot na si Ching. Ano nangyari sa Wait lang. Ano nangyari sa natin camera? Ayun, okay na. Sorry. May white border. Naiintriga ako doon. Okay, anyway. Ayun, yung linya ni Mot, yung round 1 ni Mot rather. Sobrang simple lang niya. May linya siya na pasensya na kung ang dala ko pang sparring lang. So, hindi talaga siya although yes, pang battle yung dala ni Mot dito at rekta yung lahat kay Ching. Pero masasabi ko na hindi ito yung typical na Mot. Hindi, parang kumaga para sa akin, siya. Light words, light lines, light reference. Hindi ganoon kabibigat. Hindi ko naman pwedeng sabihin na nagtipid si Mot dito. Kasi kahit papaano, effective pa rin. So, para sa akin, hindi nagtipid. Yung mga napili niyang mga salita dito is hindi ang tawag dito. Ang hirap, baliktarin na mali. Yung mga napili niya dito is hindi ganoon kabibigat, no? Pero pangdurugan. Sakto sa event, no, durugan 1. Pangdurugan siya pero magagaan yung mga mga reference niya, mga angulo niya. Kumbaga ganito, para mas para mas maliwanagan kayo. Ang hirap din na-explain eh. Sabihin natin ganito yung dala ni Mot sa mga battles sa flip top. Feeling ko hindi mananalo yung ganong Mot, yung ganitong Mot laban sa flip top kasi syempre pag flip top mga battle MC doon gigil Mot yung kalaban, kailangan, 'di ba? So syempre kailangan din maganda ni Mot. And sa tingin ko yung ganitong sulat or yung writtens ni Mot, kapag ganito lang kagagaan yung mga dala niya sa flip top, hindi siya mananalo. Pero since andito sa ibang liga, and di ko naman minamalit yung Ching kasi first time ko siya makapanood, pero magaan, pero alam mo yun, rekta lahat eh.
'di ba? Yung Kram tinapat si Sinyo, tapos ako J-King na dami account. Tapos yung linya niya na pasensya na pang sparring yung dala. Mente, 'di ba? Minsan kasi sinasabi, may ganong linya pero hindi naman talaga ganun katotoo. Pero para sa akin, magaan nga yun, pang sparring nga yun, kumbaga warm up, kumbaga pagkalawang, pero epektibo pa rin sa kalaban ni Nimot kay Ching. Then ang dami niyang dito, effective na lines, lalo na yung mat, tapos mot pa kaya sa letrahan, nakikisabit sa Pinoy Boulevard, maging hanger ka na lang, 'di ba? Sobrang gaan nun, sobrang light yung mga angulo at reference, pero yung effectivity nun dama mo yung punto nun dala mo, yung suntok nun dama mo. So sana naiintindihan nyo, medyo umikot yung umikot yung explanation ko, pero I hope naiintindihan nyo yung pinupunto ko. Pero I think panoorin muna natin yung round ni Ching dito. Feeling ko handa rin tong Ching kasi syempre pucha, mot binigay sa kanya. Handang-handa to. Pakinggan natin. Solid ang ka-match up! Di ko na igigiit. Ganitong laban yung hanap ko. Pagkatapos ko kumain, ngayon may ililigpit. Paano si Mot nasa harap ko? Kaya game! Ililigpit si Mot kaharap ko. Marami nang gumawang ganong wordplay kay Mot sa especially 2017 na tournament Isa Buhay. Sige, lahat kayo sa aking ipagdiingan na kailangan ko itong pukusan ng oras pagbuhusan kasi madominant tong kalaban o dominant kasi nangingibabaw yan. Parang nakakush, lutang na lutang kasi first patay na to kapag nakita yung nagpalutang-lutang sa si, Ha? Lutang-lutang sa si? Okay. Ginto yung presyo ng speed ka. Palutang-lutang sa si. Minsan hindi, para sa akin, hindi niya nagawa ng maayos na setup yon kasi kung papakinggan mo, si, dagat. Pero ang mini-min niya doon is si, first letter ng Ching, si. Diba? So medyo hindi niya nagawa ng setup yon ng maayos. Patay na to kapag nakita yung nagpalutang-lutang sa si, Ha? Ito na pa yung idol nyo? Ginto yung presyo ng speed ka imbierna. Magpapakamot ka sa ulo pag eksperto yung nagsabing hindi to yung legit. Suka ng balyena. Kaya tunay yung ipakita mo dito, pa hindi yung nakikita ka lang dito kasi kikita ka ng pera. Okay. Ginamit niya yung estilo ni Mot na baliktaran. Repa, pera. Okay yun. Kaya Ma'am Erling, palipadin mo na yung buong team nito na dito pag nag-guess. Ibigay mo yung expectation na hinahanap namin. Huwag kang magbibigay ng less. Ako magbibigay sa iyo ng rest sa kada suntok. Bigay yung best. Ako yung sira ng standing mo. Nagkakamali ka ng guess. Si, ako yung si. Sira sa standing mo. Kamali ka ng guess. Okay, ayos yun. Ito yung sing na nagbasim. Kasi merong ibubuga. Itong tsamba kaya lalayan pag inuwi nyo to. Tumba kaya. Huwag kang kukurampi ka nga nila. Basta ko na yung galawan mo. Kaya sa aking kadena yung 12 months mo na rhyme scheme. Biting, mukhang kailangan mo pang hubugin. Kurapi ka, kadena, hubugin. Sana nag-gets nyo yung ibig ko sa higit. Okay. Sana nag-gets nyo yung ibig Hunter, Hunter. Nakahiga mo ka makalakas. Wala kang laban sa akin. O baka sabihin. Pambata yung konsepto. So, baka sa mga hindi aware doon, kurapi ka, kadena, ubogin yun alam ko ubogin yun yung tinalo ni Kurapi ka na isa sa mga spiders ata yun, diba? So yun, Hunter reference. Sana nag-gets nyo yung ibig kong sabihin. Nakahiga mo ka makalakas. Wala kang laban sa akin. O baka sabihin
pihing. Pambata yung konsepto. Sige, ikaw na yung magulang. Baliktaran yung pamato niya na konteksto. Pero sana lang na-gets nyo na konteksto, magulang, kasi baliktaran yung pamato. Okay, baliktaran yung pamato. Konteksto, magulang, kasi baliktaran yung pamato. Sobrang nakarelate ako doon kasi isa ako sa mga gumagawa noon before kapag text, no? Nilaro niya yung text na nilaro nung pambata, yung mga papel na rectangle na maliliit, ayun yung text. Tapos konteksto, or which is context, nilaro niya yung context sa konteksto, kung teksto, pamato, baliktaran. So ako isa sa nung naglalaro pa ako noon before, isa ako sa mga gumagawa noon. Isa ako sa mga gumagawa talaga noon na yung kapag yung pato ko may naging kaparehas yun na may kaparehas yun sa sa mga text ko. Pinagdidikit ko yun. So walang So sa mga naglalaro cha or tube, walang tube doon, puro cha yun. Hindi yun bumabaliktad, kasi kahit bumaliktad yun, andun pa rin yung pato mo, cha pa rin yun. So ayun, nakarelate ako doon. Ayos na reference yun. Sa mga batang 90s na naglaro ng Pogs, Jolen, Tex, ayos yun. Ayos yun. At last, alam nyo ba na pera lang yung habol nito dito? Gusto nyo malaman? Pag yan pura ng reba, nag-freestyle nyo hindi naganda. Porkit yung laban ay promo. Pero di ba magaling ka magbaliktad? Sige, baliktarin mo ko. Huwag mong gawin yung mga sinabi ko. Ngayon mo ipakita yung pagiging promo. Ayos. Ngayon mong ipakita yung pagiging promo. Galing. Shoutout kay Ching. Gusto ko nga magbigay ng credits, props sa Battle MC na to ng Taiwan. Seryoso. Pumalag yung sulat mo dito kay Mot. Real talk. Ganda nun. Nagustuhan ko yung mga ginawa, or gusto ko yung round 1 ni Ching. Gusto ko yung kung paano niya siniksik yung mga ganong angulo, yung mga ganong references sa buong round against Mot. Gusto kong sabihin na sobrang effective ng round 1 na yon compare kay against Mot. Galing. Ang dami niyang doon, ang dami niyang reference na para sa akin goods na goods. Hindi ko na isa-isahin pero yung konteksto, text, 'di ba, yung wordplay na yon, ang ganda nun. Magulang kasi baliktaran yung pato, tapos yung ender, no, na ngayon mo ipakita sa akin yung pagiging promo. Nilaro niya yung promo sa professional, pagiging professional mo. Ano pa? Ang daming laro ni Ching dito, at para sa akin sobrang effective nun. At nakita niyo naman sa video kung paano ako nagpo-post sa bawat maayos, malalakas na angulo, reference na nagamit niya against Mot. So, nahirapan ako sa round 1 kasi sabi ko nga, hindi ito yung typical na Mot, no? Kumbaga, yung opener niya na pang-sparring lang daw yung dala niya, parang tinotoo niya yon. Kasi, syempre, kilala natin si Mot, yung mga battles niya ito, 100%, yung alam natin 100% yung binibigay niya. Pero, sa tingin ko dito sa battle na to, I think hindi to 100% siguro, mga sabihin nating 60-70%, pero andun pa rin yung content, yung punto, yung pang-battle na sulat nandito pa rin. So ang hirap, 'di ba? Kumbaga 70% na Mot versus nasa 80 to 90% na Ching. Syempre hindi ko pa naman first time ko naman makilala first time kong mare-review si Ching So I don't ayokong sabihin na 100% na niya yon, kasi yun nga, syempre may mga past battles pa si Ching, mali mo may mas malakas pa na Ching, 'di ba? So I think 80 to 90% na Ching yung napanood ko dito, 'di ba? Ang hirap noon. Effective na Mot sa ganung klaseng sulat, effective na Ching sa ganung klaseng sulat din. 'Di ba? Ang hirap noon. Actually, dalawa yung choices ko. Pwede kong itabla or ibigay kay Ching
ganun ka-effective yung Ching. Sobrang dami niyang angulo na para sa akin sobrang effective kay Mot. And si Mot din hindi mo rin pwedeng bigyan, i-discredit Hindi mo rin pwedeng i-discredit yung round 1 ni Mot kasi nga sabi ko, sobrang simple pero dumidiin, dumudurog. 'Di ba? So I think maging fair tayo sa both MCs. 9 points tabla sa round 1. Rounds 2 and 3 tignan natin kung may magkakaroon na ng gap, pero I think round 1 tabla yun sa 9 points. Round 2. Game. Check. Nakakaiwan tayo pero parang Thailander bumitaw. Sinisigaw niya lang yung dulo kaya yung mga tao napipilitan sumigaw. Oo, promo lang itong laban natin. Pero yung talunin ka, madali lang. Pero ang pinakamatibay kong katwiran, kahit manalo ako sa'yo, hindi counted sa standing ko kasi wala ka namang pilihan. Ay, aray. Aray ko po. Kahit talunin kita, hindi counted sa standing ko kasi wala ka namang bilang. Puta, baon. Sakit doon. Manalo ako sa'yo, hindi counted sa standing ko kasi wala ka namang pilihan. Totoo lang, wala akong alam tungkol sa'yo. Ang hirap mo i-guess. O di kita kilala, tsaka di ko matiis. Nahalungkatin pa yung buhay mo kasi ayoko ma-stress. Ang tanong, nasa na yung dati mong NMAX na lagi mong piniplex? Gago. Diba wala na? Kasi yung FB niya aking sinuyod at malamang sa malamang. Yung gagong to nalukog hanggang sa nawalan. Kaya yung motor niya naubor ng angas sa daan, nahatak nung wala ng panghulog. Wawa ka naman. Oh. Wawa, hulog, hatak, di mo na-gets, yung laro ko na nahulog. Ano ba yung utak mo natutulog? Sa bagay, paano na nga naman makukuha? Wala na ang panghulog. Hulog. Tao, ibang klaseng mo to, pre. Tuloy tayo. Pero kitang-kita sa mga dati ng litrato, nakabangking pa si Gago. Nung wala na siyang panghulog, ayun, tagilid na rin sa bangko. Pero yung motor niya, Ayos. yung motor niya talagang ginasusan sa setup sa kapiparada. Napapalingon agad mga nasa tabing kalsada. Kinargahan pa ng sagad yung makina, hinasa. Brum brum, ayun, bumilis yung hatak, pabalik sa kasa. Oo, baka sabihin, binili ng cash. Ulol, ubod ka ng fake. Pag naghuhulog, laging late. Kaya huwag ka na mag-rebat kung di mo naranasan yung rebate. Aray ko po. Ano? Puro motor ba yung cycle, Brad? Basic yung sulat, gaang. Habang ikaw, todo banat, ako parang umuunat na lang. Di mo ba naman sintol, wag ka nga utak badang. Dinaalang-alang kita sa motor kasi pang-tune up ka lang. Oh! Putang ina, tapos may sasabihin na sana ako kaso putang inang setup yan. Tapusin natin to. Sasabihin ko, sana hindi ko makalimutan. Sige lang magtotoo. Sige. Cut natin. Alam mo yun, ang sasabihin ko sana is, ang haba nung reference ni Nimot dun sa motor. So, nahabaan ako doon. Pero hindi ko naman sinasabing ineffective or pangit or dragging. Hindi. Effective pa rin. Ang gusto ko lang sana sabihin na medyo umiikot na sa isang angulo, sa isang reference si Mot. First half na. Patapos na yung first half ni Mot sa second round Pero umiikot sa isang angulo lang. So, ayun sana yung sasabihin ko. Pero pucha, it was a setup pala na umikot lang ba sa motor? Dinaan nga lang kita sa motor kasi pang tune up ka lang. Wala na pucha, tapos na yung battle dun pa lang. Badang, dinaalang-alang kita sa motor kasi pang-tune up ka
Gagi, ang lakas nun. Halimaw. Magtoto ka ngayon. Sige lang, magtoto ka ngayon dahil mo ka nag-iiskandalo. Ako kahit nang uulan, mas matimbang pa rin sa'yo. Habang ikaw, Toto Maktol, nakala mo ang bigat mo, ulol, mas mabigat pa rin yung motor, lalo pag pinasalo. Wala, puta. Ang tanong, matatapatan ba ni Ching yung ganong kabibigat na sulat? Ganon ka, matatapatan ba ni Ching yung mga angulo na yon, yung mga reference na yon? Marerebat niya ba yon? Pero puta, nagkaroon na ng barrier agad eh. No, wag ka na mag-rebat kasi hindi mo naman naranasan yung rebate. Sige. Ching tayo, pero pucha, bigat nun. Grabe yun, nalimaw. Sinasabi ko na nga ba, puro pangingetoy lang yung dala niya sa akin. Mas nararapat na pighate iyong sabitin pagkatapos kitang babuyin. Di ba hinuhulugan ka ng barya sa narunong sayan? Pwes dito na kita papasagin, no? Pighate, hulog, barya, pasagin. Against nyo ba yun? Pighate, okay. May ipon. Round to game. Ikaw ay kumagat sa pain. Ngayon sakit mararanasan. Yung bars sa akin, di mo inaasahan. Kasi nakaset up tong bigayan. Sige ngayon mo ako yabangan na meron kang panalo na kasanga yung may ikakasa tong kalaban. Ikaw ay may kasalanan. Di ka napatas sa timbangan ng libra. Kaya ngayong April ay may baril ako magbibigay ustisya. Okay. Justisya kasi nakapara, nakasuotan. Ito'y di mo natumugan na ako yung pangalawang tatalo sa iyo pagkatapos ng sorhenyo sa sunugan. Kaya dito sa durugan, okay, ako'y di mo kaantas. Kulong ko sa aking barsi mo at baka ay pumarehas dahil sa kasa, tutok sa ulo, lumuhod ka sa harapan ko, ito ay kasa, wian, hinito kasarap. Ano? Puro kasada ng ba naririnig mo at napagtanto? Ngayon magkakasaya tong simot na sobrahan ng kasa sa ulo. Okay. Kaya itong abuser, dito nagkalat at saktong ang kaso ng user ay 11. Iwan tong si Kato, 11. Kat, adik sa'yo? Hindi, awit sa inyo. Ako nang bahala kung hindi nyo kaya itong bato. Isa lang ibig sabihin nun, mga taga-flip-top, may hina kayo. Ayos ah. Ayos. Mga taga-flip-top, may hina kayo. At kung inaakala mong walang tatapat sa'yo dito ko sa... Tandaan mo sa tagig din lumaki. Sa ibang bansa, tumatrabaho yung extra. Oo, estrangero. Matik. MC, ikaw dito yung big. Ikaw yung laglaga. Kahit karal-kal na ako mag-speak. Kaya GG ka. Kasi yung lakas balibas na. Uwi ito ng Pinas, panis na. Time. Okay. Isa lang yung masasabi ko doon. Pwedeng kay Ching yon kung hindi lumakas yung mot sa round 2. So, bago tayo mag-start sa round 2 ni Ching, ang tanong ko is, matatapatan ba ni Ching yung mga ganong reference? Matatapatan ba ni Ching yung ganong mga linya? Yung mga ganong angulo? Actually, isa lang naman yung angulo ni Mot sa round 1 eh. I mean sa round 2. Isa lang, umikot lang sa motor, pero kung paano niya ginawa niyang sanga-sanga yon, ang daming punches na nagland, 'di ba? So, ang tanong is, kaya ba ni Ching tapatan yon ng kahit iba't ibang angulo, basta matapatan niya yung bigat ng punto, bigat ng punchline, haymakers na na-generate ni Nimot sa isang angulo na nilagyan lang niya ng iba't ibang kasangkapan, 'di ba? Pero it turns out na for me,
hindi umabot yung ganong round or ganong round 2, ganong linya, ganong reference ni Ching sa round 2. Para sa akin, 1 and 2 ni Ching, magkaparehas. Kumbaga, hindi humina, hindi rin lumakas. Kung ano yung performance ni Ching sa round 2, yun at yun din yung naging performance sa round 2. I mean, sa round 1, sa round 2. Kay Mot, round 1, masasabi ko na hindi pa ganoon kabibigat, magaan pa yon, pero sobrang effective. Pagdating sa round 2, grabe yun. Grabing round 2 yung pinakita ni Mot sa battle. So, I think, kung yung round 1 tayo sa 9, and round 2 ni Ching, same as round 1, malinaw na tabla yung 1 and 2 ni Ching. So, that's 18 points for him. Pero yung kay Mot, ibang klase yung round 2. Kaya, bibigay ko kay Mot yung round 2. So, it's a 9 and 10. So, 19 to 18, round 1 tabla, round 2, 10-9 in favor of Mot. So, para sa akin, lamang si Mot ng 1 point sa battle na to. Sa first 2 rounds, 19 to 18. May round 3 pa. And let's see kung mamimaintain ni Mot yung ganong performance. And kay Ching naman, let's hope na round 3 will be his strongest round. So, let's see. Mahihina tayo mga taga-flip-top. Hindi ka ba nalakasan? Una sa lahat, ba't kami inimbitahan? Pero, kwento ko lang. Bago kong laban, may kondisyon at maayos na nilatag. Sakto lang yung TF at komisyon, kaya exhibition game lang dapat. Kaso ito, tumiskusyon, gusto may jogging na igawad. Tanginang to, para desisyon, kala mo siya yung nagbayad. Nagmamadali sa ambisyon, ang gusto sumikat agad. Kaso ang sabik sa atensyon ay desperadong tinatawag. Kaya mahiya ka, iho. At isipin nyo mismo, ito yung record ako para kay Nesel, may kalakit benepisyo. Para sa nagpapagaling, kaya kami na parito. Tas isipin nyo si Ching magmagaling yung motibo. Paliban sa gusto mag-ingay sa panahon na maiksi, yung pangarap nag-ignite at makilala yung midhe. Ayos lang ang ma-inspire, pero yung kanya ang hindi. Nagpapadala sa hype, tas sa pamilya niya, hindi. Oy, kago! Sarap mo yung batuhan para itatak lang sa bunbunan. At di mo malimutan na sa battle rap walang shortcut. Hindi to katulad ng fake agency mong pinasukan. Tas gusto pa na seryosohan, hindi naman kasulit-sulit yan. Karamihan pa sa linya, galing lang din sa malalaking liga. Takina pa kupit-kupit lang. Kami original sa paglikha. Kahit kada laban, panibagong ukit man. Kaya wag kang stupid dyan. Hindi to gaya ng trabaho mo sa pabrika na paulit-ulit lang. Panis! Ano masakit? Para kang umigtad. Yung pangalan ng event, parang sakto din, Brad. Pasiglaban durugan, pues ginawa kong baliktad. Kasi tinuro ko na sa dapat kung gustong magpasigla. Okay, inang Mot yan. Nakala ko pa naman. Tangina, wala akong masabi kay Mot. Puta. Round 1 niya, hindi naman ganun kalakas eh. Pagdating sa rounds 2 and 3, puta, nandudurog na. Ayop na yan. Pakagat. Pagsisisihan mo na freestyle. Pagsisisihan mo ngayon kung ba't ka pa sumali. Matatandaan mo yung tatak ng damit mo kasi yung ginawa ko sa'yo. Kita nyo naman, iiyak na yung gago. Nagpunas ka na sa ako yung panyo mo sa braso. Ang ina mo. Wala. Tang inang yan. Round 1 ni Mot, pakagat, guys. Hindi siya tumodo sa round 1, pero pagdating sa 2 and 3, hindi na niya pinakawalan yung yung momentum. Ha.
Tingnan natin. Game. Ano? Ihado ba ako? O delikado na to? Kapag dihado ba ako? O delikado na to? Kapag tinalo kita, para ko na rin tinalo yung mga tinalo mo. Oo, aminado ako. Ito yaking manifesting. Itong tiyan, tigas mo ka, may pagka-manifest din, pero wag kang maangas. May araw ka din. Hindi sa lahat ng oras malakas yung pinapaulan mo na bara. May weather ka din. May weather ka din. Okay. May weather ka rin na mahina. Gaya nung huli niyang pinakita, mukhang pumupuroy ka na ata. Sakto para tumalin yung bara, tinapat ka sa batang naghahasa. Wala kang talo sa flip top. Oh, Nax, pas ako yung motivated noong 2017, humanda kang maolax. O Nax mo, 2017. Di ba sabi mo, kapag ako nakipagunahan, hindi salita. Takbo ng panahon yung pinapabilis. Pues ito na yung oras para makita yung magiging pabayan ako na ako nang dinanggaling sa nakaraan ng makakatodas. O ako yung dating ikaw na kapag naghanda sa kada katao may lakas. Ikaw yung bara-bara na lang yung bara, basta barya lang yung labas. Pues mali ka na ng landas. Ito'y isang malaking bigwas na ganito ka kagigil. Yung isa pa lang yung nagugudla laban sa marami nang nagko-congrats sa akin. Okay. May punto siya doon. Gusto ko yung punto ni Ching doon sa linya na yon. Pakinggan natin to. Oh, ang sa akin lang. Huwag kang makampante kung anong meron ka ngayon. Kung ikaw yung magiging ako sa hinaharap, ikinakahiya ko yung hinaharap ko ngayon. Kasi meron niyang kanta para sa mga tropa na sa bisyo na pamahal. Panay banggit na may malasakit sa tropa. Sa social media, panay promote naman ng sugal. Isa kang malaking hangal. Yung iba dyan, nilululong mo pa. Imbis na tulungan mo sila, gusto mo tulungan ka nila. Dapat magaling talaga sa baliktaran ng puta. Pero sige. Pero sige, yung senaryo atin ang itigil. At sana ilabas mo yung gantong gigil pag lumaban ka na ng pangil sa pangil. Dapat palagi kang handa. Kahit ganito lang kababa yung sumagupa. Dahil makaangat ka man sa buhay, tandaan mong nakatungtong pa rin yung paa mo sa lupa. Nakatungtong pa rin yung paa mo sa lupa. Ako si Ching! Walang pake kahit... Ako si Ching! Walang pake kahit na gaano ka makalalim. Ang gusto ko dito, wasakin, damdamin ng mga di bumibilib sa akin. Atong pinay-sparring nyo sa akin, mahina yung tuhod sa dami ng tama, tila labot-labot na. Umuwi ka na ng Pinas, mamaya magbalot-balot ka. Maraming salamat. Lakas ah. Tanganan, lakas pre. Lakas, gagi. Ano talaga ah. So wala na. Yung battle na yan para sa akin, mot sa second and third round. Round 1 tabla. Pero yung mot kasi ano na siguro hindi na tayo magbibigay ng insights pa para kay Mot. Alam na natin lumaro to si Mot pero tangina na shoutout. Gusto ko mabigay ng shoutout kay Ching sa magandang performance. Puchan, lupit nun pre. Kung mapapanood mo man to at umabot ka sa time frame na to na around 38 minutes. Gusto kong bigyan ka ng shoutout. Tangina na sobrang solid mo pre. Hindi ko actually ito to be honest. Yung round 1 akala ko magiging ganun lang yung yung round 1 akala ko magiging ganun lang yung handa ni Mot, and if ever na yung round 1 ni Mot at nadala niya yun sa 2 and 3, possible mabigay sa iyo yung battle na to sa sobrang dikit
nahatol. Sabihin nating strongest round mo para sa akin yung round 1 eh. Pero since umangat yung MOT sa 2 and 3, nagmukhang average yung rounds 1, 2, 3 mo ni Ching. 'Di ba? Round 1 tabla 2 and 3, malinaw yon kay MOT. Sige, umpisa na natin kay MOT na sobrang powerful ng mga haymakers, ng mga linya na ginamit niya. Although sa round 1 umikot lang sa isa, pero grabe yung mga ginawa niyang pang opensa na linya. Sa round 3 naman, still ganun na pa rin, halimaw na MOT pa rin, effective na angulo, references at direkta lahat kay Ching. Kay Ching naman sa round 1, masabi ko na yun yung pinaka-powerful na round niya. Pero pagdating sa 2 and 3, masasabi ko na nag-slow down, but the same 1, 2, 3 niya, same approach, same kind of written, same kind of references, angles. Pasok pa rin naman kay MOT yun, pero sabi ko nga, nag-evolve kasi yung 2 and 3 ni MOT, kaya nagmukhang average yung 2 and 3 ni Ching But if MOT maintains his round 1 performance, possible kay Ching natin ibibigay yung 2 and 3. 'Di ba? Kasi malakas yung 2 and 3 ni Ching, men. Malakas 'yon. Lumayo lang talaga, nagkaroon lang talaga ng gap or ng difference sa performance in terms of punchlines, haymakers, 'di ba? Yun lang. Pero shoutout kay Ching, tangina sobrang solid mo tol. Tingnan natin kung makaka-battle ka dito sa Pinas. Kahit umpisahan lang natin sa sa mga amateur league. Para sa akin, try natin sa si Michael Jo nga 'di ba? Si MJ nga nasa Motus Try natin Ching. Shoutout kay Ching. Gusto ko makita si Ching sa Motus kung sakali, 'di ba? Yun lang. And kita-kits tayo. So next video dito sa Pasiklaban Durugan. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.